So ayun guys, good morning. ATM tayo dito. Ang ginagawa pala natin ay Toyota Vios. So Toyota Vios siya na Batman. So gagawin natin dito cleaning ng throttle body. Tapos magpapalit tayo ng ignition coil plug, tapos ignition coil, spark plug, valve cover gasket. So yun yung mga gagawin natin. Nandito yung mga piyesa. So nandito yung mga piyesa niya. Ito yung mga coil socket, spark plug. Tapos diretso tayo ng coolant flushing. So ang issue pala nito ay erratic idling. Nagda-drop siya ng idling pag naka-aircon na. So ang ginagawa natin dito ay basic lang muna, PMS. So dinayagnos na natin ito nakaraan at nakita nga natin na medyo mahina yung ignition coil, saka nababasa na yung spark plug nya. So ayan, pinapasok na ng langis. So ang magiging problema kasi niyan pag ganyan pinapasok na ng langis ay yung valve cover gasket. So malutong na yung valve cover gasket niyan, kailangan na nating palitan. Ngayon kung yung valve cover gasket naman ay pwede pa, i-re-silicone lang yan, isi-sealant lang. So pag erratic idling, ang lagi dyan nagkakaproblema itong throttle body, lalo na pag bumabagsak yung RPM pag nag-aircon na. So makikita nyo naman dito, wala na siyang clearance para sa hangin. So dapat kasi may clearance to para sa hangin. So ang clearance niya natatabunan na ng carbon. So ayan, gagawin muna natin to. Linisin ko muna tong throttle body. Tapos mamaya tatanggalin ko na yung valve cover gasket dyan. So ayan, nalinis ko na yung throttle body. So kung makikita nyo, meron na siyang clearance. So nakaangat na. So kanina wala yan, bali nakasarado. So ang ginamit natin dyan, itong carb cleaner. So ayan, ibabalik ko na muna to. So okay na to. Ready na nating ibalik yan dito uli. So okay na, nabalik na natin yung throttle body. So binuksan ko na rin yung valve cover. So ang ganda ng makina niya, ang linis. Ang problema lang dito ay nagli-leak lang. So kung makikita nyo yan, mga leak na yan sa gilid. Tapos yung leak napupunta na rin dito sa may spark plug. So isang cause din yan para pumalya din yung makina pag nababasa yung ating spark plug, katulad nyan, basang basa ng langis. So number 2 lang ang may basa ng langis, number 3 hindi naman gaano, so number 4 dry din. So pag ganyang nagbabasa na ng langis yan sa spark plug, ang papalitan natin dyan ay itong valve cover gasket. So pag ganito yung kondisyon na grabe ng lutong, ganyan, hindi na pwede yan. So kailangan ng palitan yan. Dapat kasi ang natin, valve cover gasket, ay rubberized pa. Hindi kagaya nito, parang na siya, parang plastic. Ayan, no. So ito yung papalitan natin dyan, valve cover gasket. So lilinisin ko na lang muna din to, tapos ibabalik na natin yung valve cover gasket. So ayun na guys, nalinis na natin yung mga paglalapatan ng gasket. So ayan, nilinis na natin yan. So wala na yung mga oil dyan. Tapos itong valve cover, nilinis na rin natin yan. Ito naman yung bagong valve cover na ikakabit natin. So part number, nandito yung part number niya. So valve cover natin, ilalapat na lang natin to. Tapos after malapat natin, ang papalitan naman natin ay itong COP socket nya.
So madalas masira to sa sa mga Toyota, nalutong yung COP socket. So kakabit na muna natin yan para mapalitan pa yung iba. So last na gagawin natin ay COP socket saka flashing ng coolant. Guys, natapos na natin pala flashing. So naka-coolant na yan. Nabalik na natin yung spark plug. Tapos ang inoobserbahan na lang natin dito ay yung pag-ikot ng radiator fan. So pag automatic switching nya, na throttle relearn na rin natin to. So una kasi pag magbubunot ng throttle body, normal na aangat po yan ng 2,000 to 2,500. Tapos hayaan nyo lang siyang mag cool down, wag nyo siyang gagalawin. So kusang naman yan, kusang magre-relearn siya. So yan, naka na yan, okay na yung idle nyan. So nasa 650. So normal idling 600. So ang inaantay na lang natin dito ay yung pag ikot ng pan. So kailangan nating ma-monitor kasi yung engine coolant temperature nya para maiwasan yung pag-overheat kasi nag-flashing tayo ng coolant. So yung temperature natin sa engine coolant ay nasa 90 degree. So dapat pag mag 100 kailangan umikot na yung natin, yung pan. 95 to 100 dapat nakaikot na yung pan natin. So ayun, umikot na yung natin, yung pan. So yung pag-ikot ng pan, umabot siya ng 95 to 96. 95 to 96 saka umikot yung pan natin. So normal lang yung pag automatic switching ng pan. Subukan nating aircon. Aircon natin 650, normal lang din. So ayun, okay na yung ating BIOS. So bali ang odometer niya 197,294 na tinakbo. So
So ito yung tinakbo niya. Yan, so okay na yan.